Pagkaalis ni Isabela, ang tanging naririnig lang sa kwarto ng ospital ay ang mahinang hikbi ni Sofia. Dapat ay gumaan ang loob ni Vince dahil nailigtas na ang tanging bagay na mahalaga sa kanya, ang kanyang tagapagmana. Ngunit isang hilaw na pakiramdam ang pumunit sa kanyang kalooban. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Isabela. Ang mga mata nito habang nagsasalita. Patay na ang aking anak. Parang natutunaw na yelo ang mga mata nito. Nang sandaling yon, pumasok si Dr. Martin na may hawak na file. Sir, nag-alinlangan si Dr. Martin. Naramdaman ang tensyon sa silid. Sir, meron kaming detalyadong pagsusuri sa dugo ni Miss Sofia. Sige, basahin mo. Utos ni Vince na tila gusto nang matapos ang bangungot na ito. Sir, ang kanyang mga pinsala ay mababaw at ang pagkawala ng dugo ay hindi nagbabanta sa buhay. Huminto si Dr. Martin. Huminga ng malalim na parang pinipigilan ang sarili. Sir, ang kanyang report ay nagpapakita ng ganap na normal. Hindi siya kailanman nabuntis. Natahimik ang buong kwarto. Nagyayelo ang bawat oras. Dahan-dahang humarap si Vince kay Sofia. Anong ibig sabihin nito? Akala ko buntis ako. Nauutal na sabi ni Sofia. Namuti ang mukha nito sa putla. Nahuli ang period ko. Nagsinungaling ka. Mahina ang boses ni Vince, ngunit mapangani. Nagsinungaling ka sa akin. Vince, mahal kita at gusto kong magkaroon ng anak sa'yo. Mahal? Nanggigigil na sabi ni Vince at sinakal ang lalamunan ni Sofia. Itinayo niya ito mula sa kama habang nilalamon siya ng impyernong gali. Pinatay mo ang sarili kong laman at dugo para sa isang multo na niluto mo sa iyong ulo. Nabulunan si Sofia at napabuntong hininga. Halos mangitim ang mukha niya. Itinapon ito ni Vince sa isang tabi na parang basura. Isinakripisyo niya ang anak niya kay Isabela dahil akala niya ay makakakuha siya ng tagapagmana na kaya niyang kontrolin. Ngunit ngayon, ang tagapagmana na yon ay walang iba kundi isang kasinungalingan. Mabilis na lumabas si Vince ng ospital at nagmaneho pa uwi na parang baliw. Isabela, baka pwede siyang humingi ng tawa dito. Maaari silang magkaroon ng isa pang sanggol. Maaari silang magsimulang muli. Ngunit nang sumapit siya sa pintuan, sinalubong siya ng isang tanawin ng ganap na pagwasa. Nawala ang nakasabit sa pader, kung saan nakasabit ang kanilang wedding picture. Ang mga pira-pirasong bubog ay nakakalat sa sahig. Bawat regalo na ibinigay niya dito ay durog-durog. Walang laman ang aparador nito. Wala na ito. Talagang wala na ito. Isang alon na panghihinaya at takot ang bumagsak sa kanya. Nawala ito. Nawalan siya ng anak. Nawala ang lahat dahil sa isang kasinungalingan. Nabasag ang kanyang boses nang bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Makalipas ang ilang sandali, tumunog ang telepono. Mabilis itong kinuha ni Vince. Bella. Isabela, ikaw ba yan? Nasaan ka? Desperadong nagmamakaawa ang boses ni Vince. Isabela, umuwi ka na. Mag-usap tayo, please. Vince, namatay ang kasal natin kasabay ng ating anak. Puno ng lamig ang boses ni Isabela. Hindi, Isabela. Yun ay isang pagkakamali. Hindi ko alam na nagsisinungaling siya. Makinig ka, Vince. Ang mga papeles ng diborsyo ay matatanggap mo bukas. Tapos na tayo. Isabela,
Isabela, pakiusap. Huwag mo na akong tatawagan ulit, Vince. Nang mamatay ang linya, nag-iwan ito ng malamig at walang laman na katahimikan. Binitawan ni Vince ang telepono mula sa kanyang kamay. Bumagsak sa sahig. Nawasak ang kanyang mundo. Ang De Luna residence ay napakaganda sa liwanag. 5 taon nang hindi nakakauwi si Isabela. Agad siyang nakilala ng gwardiya sa gate. Maligayang pagdating, Ma'am Isabela.